Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sakit sa ulo ng maraming motorista ang napakabigat na daloy ng trapiko ngayong araw. At bukas na po ang huling Biyernes bago magpasko, asahan na raw ang mas lalo pang mabigat na daloy ng trapiko. Mula sa EDSA, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth? Mel, Mike, sa mga oras na ito ay binabaybay nga natin itong EDSA northbound dito sa may bahagi ng Guadalupe. At kung inyong makikita nga ay halos gapang ang mga sasakyan dito. Manong ilang kilometers po yung takbo natin? Nasa halos 5 kilometers per hour lang yung takbo natin. Kaya talagang napakabagal. Hindi na rin katakataka yan dahil yung tinatahak natin ay may ilang malls tayong dadaanan dito. Ayon sa MMDA, yung ganitong mabigat na daloy ng trapiko na nararanasan natin nitong mga huling araw ay posibleng kasagsagan na daw ng Christmas rush. Narito ang aking report. Kung pangkaraniwang araw, kalbaryo ang traffic sa EDSA, lalo pa ngayong panahon ng Kapaskuhan. Mula sa average annual daily traffic na 225,000 ang mga sasakyang bumabiyahe sa EDSA, ngayong Disyembre ang average na bilang nasa mahigit 239,000. Sa monitoring ng MMDA, pinakamataas ang volume ng mga sasakyan noong Sabado, nasa mahigit 248,000. Inaasahan na raw yan dahil marami ang mga namamasyal, nagsha-shopping o dumadalo ng mga Christmas party. At simula bukas, Biyernes ang huling weekend para makapag-shopping bago ang Pasko, inaasahang lalo pang bibigat ang daloy ng trapiko. Matindi, 30 minutes. Matagal-tagal po. Matagal, oo. Ba't po kaya? Hindi ko na alam. Siguro kasi maraming namimili. Peak season, di ba? Uuwi na po. Pauwi na kayo. Kamusta yung traffic? Sobrang traffic, lalo na dun sa may North, SM North EDSA. Christmas season kasi kaya ganon. Nakakapagpabagal rin daw ng daloy ng trapiko ang mga tinatawag na traffic generators tulad ng mga aksidente. Kanina mula 6 a.m. hanggang 2 p.m., 28 aksidente ang naitala ng MMDA sa EDSA. 11 naman ang stalled vehicles o tumigil. Isa sa paraang sinusulong ng MMDA para mabawasan ang mga aksidente, lalo na sa mga bus, ang pagkakaroon ng Road Safety Performance Bond na katumbas ng 3 beses ng halaga ng isang bus. Ang perang ito mafo-forfeit kung maaaksidente ang bus. Pwede daw itong ipatupad ng LTFRB sa pamamagitan lang ng isang resolusyon. Kung halimbawa yung bus ay 1 million, so magiging 3 million. May kamahalan nga lang, kaya lang mag-iingat yung driver, yung operator, at kung may mangyari man, may pagkukunan. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman daw ang pagpapatupad ng MMDA ng mga hakbang para maibsan ang traffic. Kanina, nagbukas ng tinatawag na zipper lane sa EDSA southbound mula Mega Mall hanggang Pioneer. Mula alas 8 ng umaga hanggang 10:15 a.m., naglagay ng counterflow ng isang lane sa northbound para mapagaan ang daloy ng trapiko sa southbound. Gagawin ulit ito bukas. Payo ng MMDA para di maipit sa traffic, bumiyahe ng mas maaga. Inaasahan nilang kakapalang daloy ng trapiko lalo na ilang mall ang nag-abiso sa kanila na magbubukas ng mas maaga. O yung mamimili, daytime. Mas marami namimili ngayon, recorded, yung 6 to 8, 6 to 9. Puno talaga yung malls. Sa gabi, maraming nagpapa-delay talaga, yung mga Christmas party, yung pag nagsama-sama, tapos malilift yung extended truck ban bukas. Sa Saturday, wala na uling truck ban, so baka makadagdag yon. Mel, ang nakikita nyo ay yan pa rin yung bumper to bumper traffic dito sa may bahagi pa rin tayo ng Guadalupe. Doon sa halos 3 minuto na tinakbo ng storya natin ay hindi pa rin tayo nakalayo. Dito nga sa may northbound lane ng EDSA at ayon sa MMDA, itong napakabigat na daloy ng trapiko ay bubunuin ng motorista hanggang doon sa may New York, Cubao na. Ang magandang balita lang, Mel, sa mga oras na ito ay wala daw silang namomonitor na aksidente dito sa may EDSA. Mel, Mike? Oo nga, Ruth, pero napakinggan ko yung sinabi ni Chairman, ni MMDA Chairman. Siguro maganda rin kung manmanan nilang mas mabuti yung yung pagsunod sa mga traffic rules and regulations. Huwag lang lahat ituon o isisi doon sa dami ng taong nagsha-shopping, di ba, Ruth?
Tama yan, Mel, no? Ang sinasabi nga nila, yung bottom line dyan, yung disiplina pa rin ng mga drivers kasi ang dami na nilang mga pinatupad na panuntunan, di ba? Nandyan nga yung mga binuksang Christmas lanes, yung daytime truck ban, pero ganito pa rin yung daloy ng trapiko at normal naman daw yan kapag panahonan ng Pasko. Kaya siguro ay dagdag disiplina at dagdag pasensya na rin para doon sa mga motorista, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.